What's up mga kakwentuhan? Another episode na naman tayo ng The Wasted, kung saan ang pag-uusapan natin ay ang mga kilalang personalidad na sinayang ang spotlight na binigay sa kanila. Ang kwento natin ngayon ay tungkol kay Marlo Salcedo Arizala, o mas kilala sa pangalang Sanderford. Una siyang nakilala sa grupo niyang #5, grupo ng mga high school students na gumagawa ng skits at parodies. Sumikat ang mga videos nila noong 2015. Subalit kasabay nito ay ang pagdating ng mga haters nila, na wala nang ginawa kundi lait-laitin ang grupo nila sa forma, sa itsura at kung ano-ano pa. Ang iba nga dito ay umabot na sa pagbabanta, isang bagay na para sa akin ay hindi dapat nararanasan ng isang bata. Noong araw, umaabot ng million views ang mga uploads ng grupo nila. Na-feature na din sila sa iba't ibang programa sa telebisyon, sa ABS-CBN at iba pa. Isa nga ang grupo nila sa nagpapasaya sa maraming tao noon. Sa bilis ng pagsikat ay maiilang bagay na napabayaan ng grupo nila, at yun ay ang kanilang pag-aaral. Naging sanhi ng pagkakawatak-watak ng grupong ito. Pero maiilang nagsasabi na hindi dahil doon, kundi dahil gusto lang talaga ng leader nila na si Marlo na magsulo. Kasabay nito ay ang pagkawala ng spotlight sa buong grupo. Hanggang umabot sa puntong nagparitoke si Marlo para mabigyan ulit ng spotlight. At dito na nga dumating si Sanderford, ang bago niyang katauhan. At muli ay nabigyan siya ng pansin ng mga tao. Maraming netizen ang namangha sa kanyang pagbabago, at may iilang pagkakataon pa nga na siya ay naihahalin tulad sa mga bigating artista. Halimbawa na lang si Daniel Padilla o si James Reid. Kahit nga mga Korean personalities ay naihahalin tulad kay Marlo. Sa pagbalik ng kasikatan ay ang pagbago din ng buhay ni Sanderford. Nagbigay ito ng mga bagay na gusto niya para sa kanyang pamilya. Subalit ang pagsikat, pag di nadala ng maayos, ay magiging kasiraan din ng buhay. Unti-unti siyang nilamon ng kasikatan at sunod-sunod ang mga maling desisyon sa buhay. At sa sobrang obses niya na mapanatiling sikat at pag-usapan ng mga tao, ay ginampanan niya lahat ng bash sa kanya. Umabot na siya sa puntong naninira na ng ibang tao at pagpapanggap. Sabi nga nila, bad publicity is still publicity. Sa panahong ito ay umaasa na lang siya sa hate ng mga tao. Sa kasamaang palad, mukhang nawala na siya sa kanyang sarili at umabot sa puntong nasasaktan niya na pati mga mahal niya sa buhay. Pero ang tanong, sumama nga ba talaga ang ugali ni Marlo? Nag-iba nga ba talaga siya? O sadyang ginawa niya lang lahat na makakaya niya para maibigay sa taong mga mahal niya sa buhay ang mga gusto nila? Salamat sa pakikinig. Goodbye mga kakwentuhan. Pagka wala ka ng bashers, magiging malungkot ka na. Malulungkot ako kasi hindi na ako mapag-uusapan ng mga tao. Doon kasi ako parang doon ako kumikita eh. Parang ito na yung naging kabuhayan ko.